maghihintay tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. SOS. And who will gonna rescue us even in the middle of our hardest fight. Amen? Sometimes that we think that God has forsaken us, na pinabayaan tayo ng Panginoon, no, in the time of crisis, in the time of our hardest fight. But the truth is, God never leave us nor forsake us. Even yung weakest time natin, yung hardest fight natin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. No, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi niya tayo iniwanan kahit dun sa pinakamahinang parte ng buhay natin, as He did, no, to Peter. Naalala niyo si Peter? Last week na shinare ni Ate Gelay na even Peter denied Jesus. Ni-restore ni Jesus si Peter. Amen. That's the love of God. Sabihin mo sa Panginoon, sabihin mo sa katabi mo, that's the love of God. Amen. So ngayon po, I'm gonna end our series of brokenness. So to wrap up, naalala niyo yung series natin ng brokenness, unang-una, yung kay Jacob, right? Jacob was broken. Pangalawa, sino sumunod? Tingnan ko nga. Ano to, class to? Si Jacob, di ba? Yung nakipagbuno siya sa ating Panginoon. Pangalawa, sino? Si David. Yan yung senior ni Ate Rian. David, bago siya naging hari, he experienced brokenness. Ayan, preparation kasi ang brokenness for greater things. And pangatlo, yan si Peter. Ngayon po, I would like to share to you a message that says God is with us. Sabi niyo, God is with us. God with us. Itong title natin, usually, iniisip natin pang Christmas. Diba? Emmanuel. Sabi niyo nga, Emmanuel. Pangalan ng anak ni Pastor Travis, Emmanuel. Emmanuel means God with us. Let's read from Isaiah chapter 7, verse 14. Isaiah 7:14. Let's read. All right then, the Lord Himself will give you the sign. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and will call him Emmanuel, which means God is with us. Amen. Sabihin mo sa left mo, God is with us. Sabihin mo sa right, God is with us. Amen. Let's pray po. Pwede po ba tayong tumayo and let us bow our head, raise up our hands before the Lord. We will seek His mercy, we will seek His grace, and give us the understanding how wide, how deep His love for all of us. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Lord, we honor You. We thank You so much, Lord, sa pagising pa lang po namin sa umaga. Ramdam namin, tanggap po namin ang malalim, malawak, mataas na pagmamahal mo para sa bawat isa. At ang iyong pag-ibig ay laging sariwa. Panginoon, tuwing mumulat po kami ng aming mata, Panginoon, ay natatanggap po namin ang iyong pagmamahal. Pagpalain mo ang bawat isa, bigyan po kami ng pangunawa. Lord, walang barrier, walang barge, Panginoon. Anything, Lord, that will hinder us from understanding Your love to all of us. Salamat po ng marami and continue to heal us. Lord, touch us. Lord, restore us, strengthen us.
We need your grace. We need your mercy. Holy Spirit, embrace us with your presence. We thank you so much, Lord. In Jesus' name, amen, amen. Praise God. Makakaupo na po kayo, no? Itong pong binasa natin, from the book of Isaiah, prophesied that God will give us a child through the virgin birth. Ang book of Isaiah po ay matatagpuan natin sa Old Testament. And Isaiah is one of the major prophet, no? So sa book po ni Isaiah, ipinrophesy ang pag-conceive ng isang batang lalaki through the virgin birth. Babalikan po natin, hindi ko na po babasahin sa inyo, ang book of Isaiah, chapter 7, kasi po ito po ay, ang senaryo po dito, bigyan ko muna kayo ng background. Si King Ahaz po ay haharap sa isang digmaan. Si King Ahaz po ay king of Judah. No, kasi 'di ba yung Israel ay na-divide, no? King of Israel and king of Judah, Israel and Judah kasi nga nagkasala si Solomon. Ngayon si King Ahaz po, siya ang hari ng Judah in Jerusalem. At siya po ay aatakihin ng mga alliance, yung pinagsama-samang mga kaharian ng Northern Kingdom of Israel at Syria. Yan, so nagsama-sama sila para atakihin si King Ahaz. So medyo natakot, siyempre sama-sama, no? Sama-sama yung mga hari ng iba't ibang kaharian. Nag-alay sila, yung ang tawag diyan, yung nagkaisang puwersa. Yan, power. So natakot nito si King Ahaz dahil posible na mag-end na yung kanyang paghahari. And maaari din na sila ay sugurin ng mga sundalo at patayin sila o dakpin bilang captive. Pero si Isaiah po ay nag-predict sa Kingdom of Judah na hindi yan mag-end. No? Ipinredict niya na hindi yan magtatapos, hindi magpa-prosper yung plano sa kanila ng iba't ibang kingdom. And instead, nagbigay si Isaiah ng sign. Kasi nag-uusap sila ni King Ahaz. Nagbigay ngayon si Isaiah ng sign, no, na Emmanuel will be given. Sabi niyo, Emmanuel. Emmanuel is a sign of deliverance. Kasi siyempre natatakot si King Ahaz. Pero binigyan siya ng comfort ng propeta na hindi magtatapos ang kaharian mo. Sabi niya ganon. No? Bibigyan ka ng sign ng Lord and a son will be given through a virgin birth. Pero in-instruct pa din ng Panginoon si King Ahaz. Sabi niya, kausapin mo si Lord. Tumawag ka sa kanya. Humingi ka ng sign. Sabi niya sa katabi mo, humingi ka ng sign. No, humingi ka ng sign. So, in-encourage si King Ahaz na lumapit ka sa Diyos at humingi ka ng sign. No, humingi ka ng sign doon sa sitwasyon mo. Para sa confirmation na ililigtas ka ng Panginoon. Kahit sabi niya, gaano kahirap yung sign na yan, hingin mo kay Lord. Kaya lang, itong si King Ahaz, ma-pride. No? Nirefuse niya yung confirmation at sinabi niya, hindi ko itetest si Lord. Hindi ako magde-demand kay Lord. Okay, akala mo parang ayaw ko pahirapan si Lord. Diba? Parang ayaw ko humingi sa Panginoon. So medyo nairita si Isaiah dahil nag-refuse nga si King Ahaz. Alam mo, minsan tayo yung kailangan na natin lumapit sa Diyos. Ayaw pa natin lumapit. Tayo pa yung lumalayo. Itong time na to, kailangan na ni King Ahaz ng saklolo ng Panginoon. No? Di ba si King David, bago siya lumaban, nagpe-pray muna talaga siya, humihingi siya ng sign kay Lord. Lord, lalaban ba ako o hindi? Si King Ahaz, ayaw niya lumapit.
depend siya dun sa kaalay-alay niya. Ibig sabihin ng alay ba? Pero hindi yun ha? Ayun, nagdepende siya sa kakampi niya na kahari. Instead of coming to the Lord, instead of asking for the rescue of God, nagdepende siya sa tao. Hello. Minsan tayo, it's better na magdepende tayo sa saklolo ng tao kaysa sa saklolo ng Diyos. So, ganun si King Ahaz. Obviously, alam na at this time, si King Ahaz, kailangan niya na ng tulong ng Panginoon, pero he refused to call on God. And in verse 14, balikan lang po natin yung binasa natin, the prophet Isaiah told him, the Lord Himself will give him a sign. Ayaw mong humingi ng sign? O sige, nag-initiate na si Lord na magbibigay siya ng sign. Ganon tayo kamahal ng Diyos, ganon ka-caring si Lord, ganon ka-concern si Lord. Kung ayaw mong humingi, o sige, ako na ang magbibigay. Kaya nga yung awit kanina, to rescue us. He will bring SOS to rescue us. Hello. Magdadala na siya ng mga leaders para i-rescue ka. Magdadala na siya ng saklolo para ialis ka dyan sa sitwasyon na yan. And the Lord, sabi dyan, balikan natin, the Lord Himself will give him a sign. The virgin will conceive a child. She will give birth to a son and call him Emmanuel. Etong kasi po na to, etong senaryo na to, si Isaiah po kasi, it's about to get married. Yan. So, etong double meaning po to So, itong prophecy ni Isaiah na to, para din sa asawa, sa magiging asawa ni Isaiah. Pero eventually, syempre, hindi na naging virgin yung asawa ni Isaiah kasi naging mag-asawa sila. Pero that time, pinrophesy na magkakaroon ng anak si Isaiah. Papakasalan niya ang kanyang girlfriend. Pero ito din ay pangitain ng paparating na mangyayari, which is the coming of our Lord Jesus Christ. And sabi dyan, will call him Emmanuel, which means God is with us. Amen. Yung ibig sabihin ng God is with us, bumaba si Jesus para abutin tayo. Kasi yung mga tao nung time ng Old Testament, feeling nila ang layo ng Panginoon, ang layo ng Diyos, ang hirap abutin. Totoo naman na hindi talaga natin kayang abutin ang kaluwalhatian ng Panginoon. No one can reach or no one can fulfill the glory of God. Wala talaga. Kaya nga, ang Diyos nag-initiate siya na ibigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, yung God is with us, also an expression of incarnation, that God became flesh. Sabi niyo, God became flesh. And literally made His dwelling among us. So sa initiative ng ating Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayong lahat ay abutin. Kasi kahit anong try natin na abutin ng Diyos, hindi talaga natin kaya. Because we are human, we are in the flesh, we are not perfect. Kaya ngayon ang Diyos ang umabot sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. And ito, kung babalikan po natin ang mga Israelites, balikan po natin mga Israelites, they were afraid of God's presence. Kasi di ba pag sabi mo, God is with us, kasama natin ng Diyos. Pero sa panahon ng Old Testament, ang mga Israelites, para sa kanila, ang presensya ng Diyos nakakatakot. Ang presensya ng Diyos ay nagbabanta o nagbabadya ng punishment. Because they keep on complaining about God, they keep on disobeying God. And talagang si Lord,
nai-irritate sa pagko-complain. Alam niyo ba, nai-irritate si Lord sa pagko-complain? No, sa mga murmuring, kaya nga, kadalasan, di ba, pinadala ng ahas, nabiyak ang lupa, no? So, for Israelites, nakakatakot ang presensya ng Diyos. They keep on complaining about God. They were afraid of God's presence because of their sins. Si Adam tsaka si Eve, di ba, they were also afraid. They were also afraid because of their nakedness. Di ba, nung nalaman nila, na-discover nila na sila'y hubad, no, dahil sila ay nagkasala, nag-disobey sila, kinain nila yung forbidden fruit. So, natakot sila instead na nung dumating si Lord sa Garden of Eden, naglakad, anong ginawa nila? Hindi nila sinalubong ang Diyos. Nagtago sila. Kasi nag-disobey and they found out na naked sila. Kaya instead na magkaroon sila ng fellowship, ma-excite sila sa presence ni Lord, nagtago sila and they were afraid of God's presence. Pero alam niyo pa, ang Israelites, Adam and Eve, and even the people, na tayo na minsan nagfo-fall tayo o nagkakaroon tayo ng mistake, mali ang perception natin about God. God is not an angry God. Sabihin mo nga sa katabi mo, God is not an angry God. He is compassionate. Amen. He is full of compassion to those who are weak. Kaya nga, you know, when Jesus arrived to earth, nung dumating ang Panginoong Jesus, talagang nabaliktad. Diba, ang mga Pariseo, talagang kinakast out nila na-outcast talaga yung mga nagkasala, diba, yung mga may leprosy, yung mga prostitute, hindi makalapit sa Diyos eh. Yung execution ng Pharisees eh, kaya ang mga tao palayo sa Diyos. Pero nung dumating si Jesus, diba, sabi nga, He was a friend. He became a friend of sinners. Winelcome niya mga tax collectors, winelcome niya mga prostitute, yung mga leprous, yung mga demon-possessed, yung mga outcasted ng community. Winelcome ni Jesus. Kaya nga madalas, si Jesus, kinikriticize siya ng mga Pariseo. Kasi bakit? Dahil madalas ang kasama niya, di ba? Mga sinners. Nakikikain siya kasama mga tax collectors. Wini-welcome niya yung prostitute. Inayaan niyang hugasan siya ng yung paa niya, di ba? Yung woman. Tapos nung lumapit yung adulterer, gustong batuhin ng mga taong adulterer, winelcome ni Jesus. So, hindi niya sinaktan, hindi niya kinondemn. Kaya ang mga Pariseo, galit na galit kay Jesus. Isa sa mga dahilan kung bakit siya pinako sa krus. Sabihin mo sa katabi mo, God is with us. God is not an angry God. Instead, He is a merciful God. Religion misrepresent the Lord. Religion misrepresent God. Kaya yung maraming tao, natatakot, nahihirapang lumapit sa Diyos. Kasi ang tingin sa Diyos, galit na Diyos. Hello? Ito po pag-uusapan natin. Naalala ko po nung ako'y high school student ako, meron po kaming teacher na terror. Lahat ng, sino dito mga teacher? Na terror yung teacher namin. Lahat ng mga estudyante, pag dadating na yung teacher namin, tapak na sa classroom, talagang nahahawi yung daan. Lahat ng mga estudyante takot sa kanya every time na nararamdaman na yung presensya niya. No? Kasi ito pong teacher na to, perfectionist, at kilala siya na nambabagsak talaga. Hindi siya nagbibigay ng mataas na grade. So the students are afraid of him, intimidated. Sino may mga teachers na ganon? Diba? So, perfectionist kasi itong teacher na to, and hard to approach talaga. Alam mo yung kakabahan kapag kinausap mo. Pero alam niyo po, I realize that kung teacher, ang presensya ng teacher ko nakakatakot, ang presensya ng Diyos, hindi po.
Amen. No? But the promise of God's presence is totally opposite. His very presence, His indwelling brings hope. Na kapag andyan ang presensya ng Diyos, hindi po nakakatakot. Kundi pag nandyan ang presensya ng Diyos, may pag-asa, may confidence, may courage, may mercy, may grace, may forgiveness, may strength, may favor, especially to those who seek help from Him. Amen. Kaya pag lumapit ang sino man sa Kanya, sabi niya, di ba, come to me. God is always inviting, come to me, all you are weary and heavy laden, and I will gonna give rest for your soul. And even tayo, pag magkamali tayo, magkasal tayo, nanghihina tayo, the Lord will not condemn us. Sabi niya, therefore, no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kaya nga sa pamamagitan ni Kristo Jesus, the Emmanuel, God is with us. God with us, no? Hindi na tayo. Kaya nga nung namatay si Jesus, yung kortina sa templo, no? Mula sa taas pababa, na yun, nahati. Ibig sabihin po, no, that the grace of God is upon us, the mercy of God is upon us. Amen. No barrier. Kaya wini-welcome na po ng Panginoon lahat ng mga nanghihina, nangangailangan lumapit sa Diyos. Amen. Many people are like King Ahaz. Marami pong mga tao katulad ni King Ahaz na nag-i-ignore pa rin, nagre-refuse pa rin ng advice ng propeta. Sabi ng propeta, lumapit ka sa Diyos. Humingi ka ng sinyales. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Pero si King Ahaz nag-refuse siya. Maraming tao po, gano'n, no? They ignore the advice of the prophet, they ignore the advice of the pastor, of the leaders to seek God's help. They're trying to resolve their problems. Kasi ang tingin nila sa Diyos nakakatakot. Na kapag lumapit sa Diyos, paparusahan ka. Pag pumunta ka sa church, paparusahan ka. Pag pumunta ka sa church, iko-condemn ka. No! Hello? The prophet was challenging King Ahaz to trust God. Sabihin mo nga sa katabi mo, trust God. Trust God. Who was with his people just as he had promised to be with them constantly. Ito ang challenge ng propeta at sa kasalukuyan sa atin at present time. Trust God. Magtiwala ka sa Diyos. Amen. Di ba yun yung mensahe sa atin kahapon? Hello? God is our hope. So trust God. Lagi siyang kasama. Lagi natin siyang kasama. Kaya nga may pangako ang Diyos, hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan. That is unconditional. Unless na lang talaga na tayo tumatakbo sa Diyos, no? Nagre-rebelde tayo sa Diyos. Pero ganun pa naman, God will make a way to find you. Katulad ni Jonah, di ba? Tumakbo si Jonah, pero talagang in God's compassion. In God's mercy. Kaya alam niyo yung isda. Blessing yun kay Jonah. Blessing yung mga inaalaw ng Lord sa buhay natin kasi hinahabol tayo ng Diyos. Hello? No? Yung mga inaalaw ng Panginoon sa buhay natin, yung mga sitwasyon, it is God's mercy and compassion. Kasi gusto tayong ibalik ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw niyang mawalay ka sa Kanya. Hello? Kaya nga, in-affirm ng ating Panginoong Jesus dun sa book of Matthew 28:20. Ang sabi niya, Jesus said, as surely, and surely I am with you always to the very end of the age. Amen. Jesus' own assurance to His disciple that He was Emmanuel. Jesus is Emmanuel. God is with us. Ano ba ang dala ng Emmanuel? Sabi niyo nga, Emmanuel. What does Emmanuel brings to our lives? Number 1, Emmanuel brings redemption.
Hello. God's presence, it means God's presence brings redemption. Marami sa atin, no? Yun nga, pagka may wrong perception tayo sa Diyos, ang tingin natin sa presensya ng Panginoon ay judgment. Sabi nga ni Jesus wag ka muna mag-judge, wag ka muna, do not judge, or else you will be judged. There's a proper time of judgment. Mapalad po tayo, sa panahon natin, we are under the grace of God. Pero dadating talaga ang panahon po na may judgment. May bema judgment, may white throne judgment. Pero as long as tayo po ay nandito po sa lupa, binibigyan pa po tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Amen? Kaya nga hindi po mahirap lumapit sa Panginoon ngayon. God's presence brings redemption. Na kahit na nagkamali ka, nagkasala ka, merong pagtubos. Tutubusin at tutubusin ka ng Panginoon. Sino dito nakaranas na nagtubos ka sa kulungan, no? Yung anak mo nakulong. Kahit anong sama ng anak mo, pag yan nakulong, kahit ano pa, no, sa drugs, no, nagnakaw yan. Pero ang magulang, anong gagawin niya? Piyansahan niya yan Babayaran niya, tama? Para makalabas yung anak niya, tutubusin. Much more of God. Amen. Ano sabi sa Ephesians chapter 1, verse 7? In Him, Jesus. In Jesus, we have redemption through His blood. The forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace. Sabi niyo, God's grace. Kaya nga wala din talagang makakapagmalaki sa atin na masasabi natin na tayo ay perfect, na kaya natin tinanggap ang kagandahang loob ng Diyos kasi ang bait natin. No, sabi ng Bible po, nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. And every time, ito assurance po, na tayo, pag nagkamali tayo, pag tayo po ay nagkasala, maari tayong bumalik. Ang ganda po ng verse na to. There's always a way. God made a way for us to come back to Him. Walang dahilan para hindi makabalik sa Diyos. Because God's presence brings redemption. Amen? Lahat ng mga nagkasala, na abuse, na broken, may mga terrible past life. Hello? Sa pamamagitan ng Emmanuel, sa pamamagitan ni Jesus, meron po tayong pag-asa makabalik sa ating original design, sa original design ng Diyos, because God's presence brings redemption. Naalala po natin yung anak, yung prodigal son, di ba kanina na panood natin dito? No? The Lord, the Father redeemed the Son. Ibinalik sa kanyang original design. Siya ay anak. Hello? His presence, the very presence of God through Jesus reclaim us from shame and guilt. Ano man yung, siyempre ang kasalanan po talaga, nagdadala yan ng kahihiyan at ng guilt. But Jesus, through His death, through His blood, reclaim us from shame and guilt. Tatanggalin niya na yung mga hiya, yung kahihiyan, tama, yung guilt. He will gonna recover us just as He did to Peter when he failed. Hello? Malinaw sa atin kung narinig po natin ang mensahe ng ating Panginoon last time that when Peter failed, what Jesus did. Alam niyo po, nung bata-bata po ako sa pagiging Kristiyano ko, nung nabasa ko po yung story ni Peter, sabi ko, bakit kaya ginawa ni Jesus to? Bakit binalikan pa niya? Diba? And walang confrontation na, Peter, mag-usap tayo. Dininay mo ako 3 times. Diba? Mag-sorry ka. Walang ganun, diba?
Walang ganun si Jesus. Walang confrontation na ganun si Jesus. Tayo, di ba, pag nagkasala yung mga tao. Kaya nga, we sometimes misrepresent God. Ang ano natin, minsan iniisip na, dapat maging katulad ng Diyos tayo. No? We want to, we are creating God in our own image. Pero baliktad, dapat, we are created in the image of God. Si Peter, nung nagkamali si Jesus, nung nagkamali si Peter, binalikan niya. Pinagluto pa nga niya. Hello? Di ba? And sabi niya, Peter, do you love me? Wala nang confrontation, wala nang binulatlat na mga ginawa, no? I-confess mo yan. Bakit mo ginawa yan? No? Ang kinonfirm lang ni Jesus, do you love me? 3 times yun na tinanong ng Diyos si Peter. And sabi ni Peter, yes Lord, I love you. Sabi niya, then, feed my sheep. Alam niyo tawag doon, restoration. Ikaw, Peter, dininay mo si Jesus, tapos pagkakatiwalaan ka pa ng ministry? Mas matinding ginawa ni Peter kaysa kay Judas eh. Kasi si Judas, 1 time lang. Pero si Peter, 3 beses. Kaya si Judas, kung di nagpatiwakal yun, malamang na-restore yun eh. Because God's presence brings redemption. Sabi nga ng isang pastor, kasing laki ng barko ang kasalanan mo, kasing lawak ng dagat ang kanyang kapatawaran. Amen. His presence is not a condemnation or judgment to those who fail. Instead, His presence brings hope and restoration. Amen. As long as the presence of God is there, there is always a restoration. There is always a redemption. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi mahirap bumalik. Amen. It is God's initiative to rescue us. Hindi inintay ni Jesus na bumalik si Peter. Hello? Diba? Hindi inintay ni Jesus si Peter na puntahan siya para mag-sorry sa kanya. Si Jesus ang pumunta sa kanya to restore him. Amen. Pangalawa po, Emmanuel brings justification. Ay, bago yan, ibalik nga natin, ate Aliana. Yung una-una po. Yung, i-declare natin, I am redeemed. Again, I am redeemed. Amen. When you fail and when you fail and you go back to God, there is a redemption. I am redeemed. Amen. I am redeemed by the blood of Jesus. Hindi ginto, hindi pilak ang ipinangtubos sa atin, kundi dugo ni Jesus. Amen. Wala na magawa ang demonyo, kundi i-release ka. Kasi yung pinambayad sa atin ay dugo ni Jesus, and that is for eternity, and that is forever. Yang dugo na yan is powerful from eternity to eternity. Amen? Hallelujah. Thank you for the blood of Jesus. And pangalawa po, Emmanuel brings justification. Amen. Sabi sa Romans chapter 5 verse 9, since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Amen. We are justified. Pag sinabi mong justified, pinawalang sala. Kanina tinubos, no? Ngayon naman ay pinawalang sala.
then so much more shall we be saved. Iliniligtas tayo ng Diyos mula sa punishment. We have been justified by faith. Say, by faith. Kaya sabi ng Biblia, di ba, manampalataya tayo kay Jesus, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, the Emmanuel, so that anyone who believes in Him shall not perish but will have everlasting life. So we need to put our faith in Jesus. We need to believe in Jesus that He died on the cross. Hello? Walang relihiyon na pwedeng magligtas o magpawalang sala sa sino man. Only Jesus. Amen? Because only Jesus died on the cross, and through Jesus we have peace with God. Hello? Sa pamamagitan ni Jesus, na-reconcile tayo sa ating Diyos. That's why we are justified. Pinawalang sala. Dati tayong kaaway ng Panginoon dahil tayo ay nasa kasalanan. We are rebelling against God. We are doing the opposite of the will of God. But through Jesus Christ, through Emmanuel, the presence of God with us, now we are justified. The very presence of God through Christ, we are acquitted from the punishment. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, walang argumento na pwedeng mag-prosper o mag-overcome. Walang argumento ng demonyo against us. Hello? Thank you for the blood of Jesus. We are all offender of God here. Lahat po tayo ay nagkasala. Amen. Walang hindi nagkasala sa ating kalagitnaan. Pero sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng ating Panginoon, the Emmanuel, the very presence of God gives us justification. Amen. Kaya alam niyo po, ang presensya ng Diyos, nagbibigay talaga ng pag-asa. Kaya pag papasok tayo sa church, no, hindi mo kailangan na, pupunta ako sa church, pag maayos na ako, pag okay na ako. Hindi mo kayang ayusin ang iyong sarili. Hindi mo rin kayang i-acquit ang sarili mo sa kasalanan. Si Jesus lang ang makakapag-acquit. Makakapagpawalang sala sa iyo dahil siya yung namatay sa krus. Sa pamamagitan lang ng dugo ni Jesus, pawawala o malilinis ka sa iyong kasalanan, sa ating kasalanan. Kaya maaari tayong mag-umpisa ulit. We can start all over again. Hallelujah! Sabi niya, let us reason together. Nag-invite si Lord. Nagkasala ka? Come on, let us reason together. Tayo magpaliwanagan. At kung ikaw ay hingi ng tawad, ang kasalanan mo ay from east to west, talagang as in. Hindi na magtatagpo yan. Ganon magpatawad ang Panginoon. Erase. Sabi niyo nga, erase. Kaya nga makakapagsimula ka eh. Kaya hindi tayo, ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Kapag ka nagkasala ka, patatawarin ka, tapos pag nagkamali ka na naman, uulitin. Yan, ginawa mo na yan last year, ginawa mo last month, uulit-ulitin sa'yo, ibabalik yung mga, pinatawad na nga, ibabalik pa. Pero ang Diyos, pagka nagpatawad, erase. Amen? Kaya nga makakapagsimula tayo, sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Pinaging bago. The old has gone, and the new has begun. Amen. Meaning, zero na. Zero na, go back to zero ka. Wala na yung kasalanan mo, hinugasan na ng dugo ni Jesus. Tinanggal niya yung guilt sa puso natin. Kasi ang hirap po magsimula pag may guilt. Tama? Binabalik-balikan mo, nagmumulto sa'yo yung nakaraan. Pero dahil sa presensya ng Diyos na nagbigay ng pag-asa sa atin na tayo mapapawalang sala, at yung lahat ng ating kasalanan ay hindi na muling aalalahanin, we can start all over again. We can start with confidence. Kaya nga yung presensya ng Diyos nagbibigay sa atin ng confidence. Amen. Marami sa atin. No, ganun ang nangyari.
nagkamali. Tapos binigyan ng ministry, di ba mga tao, yan ba, yung ay, nagpipreach yan. Dating yan, dating bading yan, dating ganito yan, babaero yan, dating drug addict yan. Ang tao talagang ang tingin ganun, no? Ang tinitignan yung nakaraan niya, pero ang Diyos, go back to zero. As in, wala na, erase. That's why you can serve God with confidence. Because of the presence of God. Kaya nga, wala nang makapagbato. Di ba? Wala nang makapag-argumento sa'yo. Hindi, itinayo na yan ng Diyos. Nilinis na yan ng Diyos. Nilinis ka na ng Diyos. Kaya makakabalik ka. Amen. You can serve with confidence. Kaya nga yung anak, binigyan ng ng singsing. Binigyan ng robe. Binigyan ng slipper. Ibinalik sa kanyang ministry, sa kanyang work. The new has come. Say to your neighbor, the new has come. Amen. Yun din yung mensahe sa atin kahapon, di ba? The new has come. Actually, we offended God, but He Himself become our advocate. Alam mo yun, si Lord na yung na-offend, siya pa yung nagtanggol sa atin. Tama ba? No, usually tayo, pag tayo yung na-offend, tayo yung na-offended ng someone, nagkasala sa atin yung tao, di ba tayo talaga yung may karapatang manduro, karapatang ikaw, ginawa mo yan, di ba? Tapos, pagtatanggol ka naman ng kaibigan mo, pagtatanggol ka ng nanay mo. Pero ito iba, si Lord ang na-offend natin. Pero si Lord pa rin ang nagtanggol. By sending His Son, Jesus Christ, God with us, God in the flesh. His very presence releases us from the accusation of the devil. Pinalaya tayo ng Diyos mula sa accusation ng demonyo. Hello? From the arguments of the people around us. That's why we can start all over again. We can stand, we can serve, we can minister through the grace of God. Hindi dahil sa magaling ako, hindi dahil sa perpekto ako. It is because of the grace of God. It is because of the blood of Jesus. That's why I can serve, I can minister, I can stand. Amen. That humbles us. Kaya nga, pag tayo po ay tinawag ng Diyos, ang response natin, Lord, salamat. Kahit ganito po yung aking nakaraan, kahit ito po yung ginawa ko, Lord, pinatawad mo ko, nilinis mo ko, and the response is to serve Him. Na tumatayo ka, gumagawa ka, naglilingkod ka, hindi dahil sa ikaw ay perpekto, kundi dahil ikaw ay pinatawad at nilinis ng Diyos. Amen. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon. You know, binibigyan tayo, we are the offenders. Give us a chance to restart this life. Sabi nyo nga, restart. No? Sa justification, makakapag-restart tayo. Katulad ni Paul. Si Paul who persecuted the church. Kilala natin si Paul. No? Pinapatay niya si Stephen. And yet, Paul himself received the justification of God. Kaya alam niyo ba si Paul? Si Paul sabi niya, kung sa lahat ng I am the least of the apostles, sabi niya, kasi talagang bit-bit niya, dala niya talaga yung guilt na pinapatay niya si Stephen, marami siyang pinakulong ng mga Kristiyano, pero nung tinawag siya at in-encounter siya ng Diyos, pinatawad siya ng Panginoon, tama? In the road of Damascus, sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, Paul, Saul, why are you persecuting me? Kasi pinipersecute niya ang church, pinapatay niya si Stephen. Pero nabulag siya, and after 3 days, nirestore siya ng Panginoon. Tapos tinawag siya para maging missionary. Naalala ko, sabi ko doon sa teacher ko, si Pastor Oral Abeliano. Bata pa ako noon sa Bible school. Sabi ko, Pastor, bakit si Paul hindi na lang pinatay ni Lord? Di ba? Sa isip mo, kontrabida to, patayin!
Di ba? Ganun ang iniisip mo pagka nagkasala, ano yan, slash agad dyan. Tapos gumanon yung teacher ko, mahilig gumanon yan eh. Humawak sa ilong, gumanon siya. Sabi niya, kasi sabi niya, in God's mercy and grace, nakita niya that instead of killing Paul, He can use Paul to advance His kingdom. Amen. Paul himself, kaya nga talagang mahal na mahal ni Paul si Lord. Ibinigay niya yung buhay niya. Namatay na siya sa paglilingkod sa Panginoon. Why? Because he was justified. Siya mismo sinabi niya, no, na hindi ako karapat-dapat. I am the least of all. Kasi kilala niya yung sarili niya na siya ay nilinis lang, siya ay pinatawad lang. Pero ang response ni Paul, naglingkod sa Diyos buong buhay niya hanggang sa huling hininga niya. Amen? Sino dito mga justified? Sabihin natin, justified lang. No, we are justified by the blood of Jesus. And now what is our response? Amen? Kung tayo pinatawad, kung tayo nilinis sa lahat ng ating kasalanan, anong gagawin natin? Maglingkod sa Kanya. Nagkamali ka, bumalik ka sa Panginoon. God's presence brings redemption. God's presence brings justification. So, ibig sabihin, kanino tayo babalik? Sa God's presence. Kasi sa God's presence lang may redemption. Sa God's presence lang may justification. Amen? No? In His presence, the old life, the offenses will be no more. It shall be erased forever, and the new life shall start. Kaya tayo, we can dream again. We can be trusted again. Pwede tayo ulit pagkatiwalaan. Hallelujah. That's the love of God. That's the mercy of God. That's the grace of God. At nandito ka para marinig tong mensahe na to, that the presence of God is not against you, but it is for you. Amen. Pangatlo, Emmanuel brings freedom. Emmanuel brings freedom. Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm. Say to your neighbor, stand firm. Magpakatatag ka. Then, do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. God's presence brings freedom. Ang presensya ng Diyos ay nagpapalaya. Hello. Ay sabi niya, pinalaya ka ng Diyos. Huwag mo nang balikan yung buhay na pagkaalipin. Hello. And if you are being tempted to go back to the old life, to your old sin, go back to the presence of God. Dahil sa presensya na lang ng Diyos, merong kalayaan. Tandaan po natin ang kasalanan ng aalipin yan. And sin brings condemnations, guilt, no? Wala kang peace. Sa kasalanan, walang kapayapaan. Pero sa presensya ng Diyos, may kalayaan. Amen. Emmanuel set us free from the yoke of slavery. Ano ang nagbibigay ng bigat ng pagkaalipin sa atin kasalanan? Pero ang presensya po ng Diyos ay nagpapalaya. Hello. Emmanuel set us free from the pattern of this world, from the pressures of this world. Hallelujah. Kaya nga, ang presensya po ng Diyos nagpapalaya sa atin mula sa pressure ng mundong ito. Ano ang pressure ng mundong ito? Mga bayarin. Di ba? Yung mga trending. Yung mga uso. Hello? No? Yung uso ngayon, iPhone 15. Di naman masama kung may pambili ka niyan. Pero kung wala ka, no, di ba? Parang yung iba, pag nainggit na, nape-pressure na. There are a lot of pressure in this world na minsan, hindi natin kayang abutin. Yung iba naman, nape-pressure sa tangos ng ilong. Sa flawless na skin. Kasi nag-set ng standard ang mundo na kailangan susundan natin. Hello? Minsan na ano po tayo nape-pressure tayo Sa kurba ng katawan, nakaka-pressure. Tama? Sa itsura ng sasakyan,
sa itsura ng bahay. Maraming nakaka-pressure sa mundong ito. But you know, in the presence of God, there is freedom. Hello, kahit wala ka niyan, masaya ka. Yung marami kasing tao, hindi nanakawan ng saya. Kasi wala siya nun. Pero pag nasa presensya ka ng Diyos, kahit wala kang asawa, masaya ka. Amen? At ngayon, ka nasa presensya ka ng Diyos, pag may asawa ka, masaya ka pa rin. Pero kapag walang presensya ng Diyos, walang laya talaga, walang kalayaan walang kakontentuhan. Kaya ang kailangan natin, presensya ng Diyos. Kung wala kang kotse, masaya ka. Pag may kotse ka, masaya ka pa rin. Kaya sabi nga ni Paul, kahit anong status ng buhay mo, basta nasa presensya ka ng Panginoon, malaya ka. Masaya ka. Amen. Alam niyo ba maraming single, malungkot? Kasi walang asawa. Diba? Iniisip ng mga single, pag ako nag-asawa, sasaya na ako. Pero on the other hand, ito naman na naisip ng may asawa. Sana single na lang ako. Tama. Kaya ngayon, hindi nagiging masaya. Kasi ang iniisip niya kung ano yung wala siya. Kung ano yung hindi siya satisfied. But you know, when you have the presence of God, whatever status you are, single, married, widow, waiting, masaya ka. Why? Because you are in the presence of God. The presence of God is always enough. Amen. Kahit tuyo ang pagkain sa lamesa, masaya ka. Kung may lechon, parang ayoko ng lechon. Mas masaya. Kung nakaletos ka, masaya ka. Kung nakakangkong ka, masaya ka. Why? Because hindi yun yung kung anong meron ka, kung anong wala ka. Pag meron ako nun, sasaya ako. Hindi totoo yun. Yung maraming taong nakaranas ng ganon. Akala nila pag marami silang pera, sasaya na sila. Nung nagkaroon ng maraming pera, lalong lumungkot. Yung ibang single, pag nag-aasawa ako, sasaya ako. Lalo ring naging malungkot. Kaya nga yung mga married, yung mga single, huwag niyo isipan na pag nag-asawa kayo, sasaya kayo. Hello? Uy, marinig ko naman yung mga single. Tama ba? Kaya huwag kayong mag-asawa, makinig kayo, huwag kayong mag-asawa para sumaya kayo. Dapat, habang single kayo, masaya na kayo sa presensya ng Lord. Dahil kung single kayo and you are miserable and then you get married, you will have a miserable married life. Dahil hindi asawa ang magpapasaya sa'yo. Hindi asawa mo ang magpapakumpleto sa'yo. It is only the presence of God. Kaya kung fulfilled ka, satisfied ka, when you are single in the presence of God, then when you get married, additional na lang yan, magiging masaya ka, you will gonna have a beautiful married life. Amen. Ngayon, when you are in a marriage, huwag mo namang hanapan yung asawa mo ng, dapat ganito ka. No, be satisfied in the presence of God. Kaya nga dapat ang marriage, sino ang sentro? Si Lord. Naalala ko, kagabi lang po, binalikan ko, tinignan ko po yung profile ni Pastor Alan. Tinignan ko yung mga photos. Tapos kiniklik ko. Tapos meron po siyang picture doon na binati niya ako doon sa anniversary. Sabi niya, mahal. Sabi niya, sa Facebook. Sabi, grabe, sito na taga itong asawa ko. Sabi niya, mahal, happy 17th anniversary. Tapos, nahaban ganon. Sabi niya, salamat sa mga 6 na anak, ganon. At sabi niya dito, so, pinakadulo na sinabi niya, salamat dahil mas mahal mo si Lord kesa sa akin. Amen? Kaya pag single ka, si Lord ang mahalin mo. Huwag kang maghanap ng kung sino-sino para mahalin.
Si Lord ang mahalin mo. Amen. Sa mga mag-asawa naman, ito, dapat mas mahal mo si Lord kesa sa asawa mo. Kasi kung mas mahal mo si Lord kesa sa asawa mo, hindi ka mangangaliwa. Uy, hello! Dahil alam mo kung anong gusto ni Lord. Amen. Hindi mo yan ipagpapalit. Mamahalin mo yung asawa mo, maging sino ka man. At makikita mo that you are the contributor of your marriage life. Emmanuel set us free from the yoke of slavery. His presence cast out the burden, the vices, the curses, generational sicknesses, or pattern sins in our family. Kapag nandyan ang presensya ng Diyos, no? Pinapalaya tayo, nililinis na tayo mula sa mga burden, pinapalaya tayo mula sa burden, sa mga bisyo. Kaya nga pag tayo po ay na-born again, hello, sino aamin dito, dati ang pamilya mo ay lasinggero? Tama? O maaaring galing ka sa pamilya na babaero? Tama? Whatever the vices, yung may generational sins, pattern sins in our family. Pero nung na-born again ka, naputol yun. Lumayang yung pamilya. Hello? Naalala ko po talaga nung ang family ko, it's not perfect. Ay, yung nakagisnang ko, naglalasing yung tatay ko, no, nagbumura ang nanay ko, pero lagi yun nasa simbahan, pero palamura, no? Tapos may mga kasalanan ng adultery, abortion. Bata pa po ako noon, na witness ko. And dahil bata pa po ako, na born again ako, nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, putulin mo to sa buhay ko. At ang prayer ko, ganun, putulin at i-redeem yung pamilya ko. And the Lord did it. Kaya nga kahit gaano ka-imperfect po ang ating family background, God can redeem our family. At tayo po ay pagkakatiwalaan ng Diyos, puputulin niya po yan sa atin. Amen. Palalayain niya po tayo. Kaya nga nagkakaroon ngayon ng transformation sa pamilya. Nawawala yung mga bisyo. Nawawala yung mga pattern sin. Hello? Kaya nga yung dating babaero, hindi na babaero. Yung dating lasinggero, hindi na naglalasing. Yung dating drug addict, hindi na nagda-drugs. Kasi bakit? Pinalaya na tayo sa kasalanan. Because God's presence brings freedom. Hello? His presence also gives us the assurance of provision at presence and the future. Pinalaya din po tayo sa mga worries of this life. Yung mga alalahanin. Hello? Yung mga bayarin. Yung mga dapat bayaran. Sabi nga ni Bishop, Lord, problema mo yan. Pag tinignan mo yung bill, titignan mo nakapikit ka. Sabihin mo, Lord, bahala ka na. Amen. But God always provides. Kaya nga sabi niya, do not worry of anything, but ask in the name of Jesus anything that you need. Amen. Dati po, ako madalas, paborito ko mag-worry. Lagi po ako nag-worry. Nung buhay si Pastor Alan, lagi sinasabi sa akin ni Pastor Alan, God will provide. Sabi ko, love, ito, naku, babayaran na naman natin tuition fee, babayaran na natin yung ating mga amortization, monthly amortization. Ang sagot lang lagi sa akin ni Pastor Alan, God will provide. Sabi ko, anong God? God will provide. No, kaya ngayon sabi ko, Lord, bahala ka na sa mga tuition fee ng anak ko, yung araw-araw na pambaon. Yung mga babayarin monthly. Hello? And hindi naman nagpapabaya ang Panginoon. Kaya nga yung si Ertiga, bayad na po. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. 2018 namin nakuha. 2019, kinuha ni Lord si Pastor Alan. No? And God provides for the monthly amortization. Di naman kami nagutom. Amen? Medyo tumataba pa nga. Hello, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pinalaya ka niya na sa pagwo-worry.
Ano mangyayari sa pag-worry ka? Sabi ng Biblia, makakadagdag ba yan ng 1 minuto sa buhay mo? Mag-worry ka? Wala, sa sakit lang ulo mo, magkaka-migraine ka, magkakasakit ka. Maha-heart attack ka. Magtiwala ka sa Diyos. Alam niyo kung ba't tayo nag-worry? Because we want to control things. But always remember, God is in control. And when we give it to the Lord, ibigay mo sa Diyos yan, isipin mo si Lord ang may control, bahala siya. Amen. Tama yung sabi ni Pastor Roger eh. Diba? Kukunin na tayo ni Lord, di wala tayong problema, wala tayong mabayaran. Kaya minsan tayo nag-worry kasi natatakot tayo mamatay. Sa kaka-worry natin, lalong umiikli ang buhay natin. Tama. Pagka meron tayong mga kailangan sa buhay natin, sa pamilya natin, isipin mo, Lord, bahala ka, you are in control. Amen. Kaya yung iba, pag nakulong ka, hindi dadalawin. Pero hindi ka pababayaan ng Diyos. Maaari kaya ka pupunta doon, magbe-preach ka doon. Diba? Lagi may purpose si Lord eh. Kaya nga in lahat ng status ng binaalaw ng Panginoon sa buhay natin, lagi natin tignan, inalaw ng Lord to, bakit kaya? Inalaw ng Lord maging single ka, bakit kaya? Inalaw ng Lord mag-asawa ka, bakit kaya? Inalaw ng Lord ang problema to, bakit kaya? Magbayaan natin ang Diyos, may control siya. Amen. Magtiwala tayo sa Panginoon. Pinalaya na tayo mula sa worry, sa cares of this world. Amen. And He deliver us from fear. Pinalaya tayo mula sa takot. Takot sa future, takot sa tao, takot sa kamatayan. Amen. The presence of God delivers us, gives us freedom. Freedom from fear. Amen. Ang takot po ay hindi galing sa Diyos. Isang takot lang dapat meron tayo. Yan ay takot sa ating Panginoon. Reverence. Pero yung takot sa future, takot sa tao, sasabihin ng tao, takot sa kamatayan, pinalaya na po tayo ng Panginoon dyan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Amen? His very presence is our confidence. He is the pillar of fire by night. His presence is our light. He is our protection. He is our pillar of cloud by day. His presence is our guide. Ang Israelites nga kahit makulit, matitigas ang ulo, hindi pinabayaan ng Diyos habang sila ay naglalakbay sa wilderness. Nagmumurmur pa yan Pero dahil God is a God of covenant, nangako ang Diyos. Kahit makukulit tong mga Israelites na to, dahil may promise siya, may covenant siya. Ang pangako niya, dadalhin niya sa promised land. Kaya pinadala niya ng pillar of fire. Pinadala niya ng haliging apoy para meron silang proteksyon, para hindi sila lalapitan ng mga hayop. Para sila ay hindi lalamigin sa gabi. Ganon ang ating Panginoon. He is a covenant God. At kapag dating naman ng umaga, padadala naman sila ng haliging na ulap para may protection sila sa init, hindi sila mangingitim. Hindi sila imagine meron silang sun shield protection, 'di ba? Sunscreen. Grabe, talagang original talaga ang Bible, may sunscreen. Nagpadala si Lord, God's presence is their guide. Amen. Kaya kahit makulit ka, may pillar of fire ka, may pillar of cloud ka. Hindi ka ba nagtataka kahit anong layo mo sa Diyos, bumabalik ka pa rin sa Kanya? Kasi bakit? Nung mahal ka ni Lord may covenant siya sa'yo. Sabi sa Isaiah 41 verse 10, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Imagine niyo po ang tatay. Ang isang tatay o isang nanay, kapag naglalakad, hawak-hawak niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang anak. Nung isang araw po, sumama sa akin, Steph, na malengke po kami. Maliit lang siya maliit malikot Kaya pag po kami naglalakad, kami ay tatawid ng daan, hawak-hawak ko po siya.
Hindi po umaalis ang mata ko sa kanya kasi kung saan-saan siya tumatakbo. At hawak-hawak ko po pagkatatawid kami. No? Hawak-hawak ko kasi kung ano-ano kinukuha sa grocery. Joke lang po. No, ina-assure ko na safe siya. Ganun po ang ating Panginoon. He will uphold us with His righteous hand. Amen. He delivered us from generational curses. He set us free from generational curses, sins, and sicknesses. Sabi nga po, di ba, we are reminded yesterday na ang cross po ay magnet. Yung cross po, minagnet niya na lahat ng mga sumpa, lahat ng kasalanan, lahat ng mga sakit. Kaya tayo po malaya na sa karamdaman. Huwag mo na i-declare may cancer ka. Huwag mong i-declare may sakit ka. Minagnet na nga ni Lord sa cross yan eh. Huwag mo na sabihin, ay, ako din. No? Minana ko to eh. Uso sa amin to. No? Lahat tayo po ay pinalaya na doon sa mga pangit. No? Sa mga sumpa. Hello. Emmanuel is full of compassion. It means God's presence. Lagi po, yung Emmanuel, what does it mean? God is with us. It is God's presence. God's presence is full of compassion to those who are burdened by the strongholds of the enemy. Kaya nga si Jesus, when He was here on earth, di ba, pag nakakita siya ng, nakita niya yung leper, yung mga disciples lumayo eh. Pero siya lumapit siya. Pinigilan siya ng mga disciple niya, Master, wag kang lumapit dyan. Mahahawa ka. Pero si Jesus niyangkap niya, pinagaling niya. Because Jesus is full of compassion. Jesus is the presence of God. Kaya pag andyan ang presensya ng Diyos, merong compassion. Hello? May ahawa pag nagkakasakit, pag may pangangailangan, pag nalulog mo ka, pag nade-depress ka, naaawa sa atin ng Diyos. Hindi tayo dinajudge ng Lord, hindi tayo kinokondem ng Diyos, hindi niya sinasabi, bakit ka ganyan? Para yan lang. No? Yung nag-i-struggle ka sa kasalanan, hindi ka ikokondem ng Lord. Naaawa ang Diyos. Naalala ko po, ito lang lately, meron po kaming, sa second floor namin, may tumira po doon eh. Ako na-stress po ako doon. No? May umupa po sa second floor namin. Talagang inoccupy na nila yung daan, ginawa nilang talyer. Yung daan, dami na nagrereklamo. No? Tapos, yung babae po kasi na kakausap ko, parang pag nakausap ko, stress talaga siya. Tapos, panaya-away, lagi daw nagbabasagan. Nagbabangayan. Narinig ng mga kapitbahay. Lahat ng mga reklamo, narinig ko po. Pero alam niyo po, kung sa akin dati yon, no? Kung dating ako, yung old life, kung ako yun, parang pa ako higit ko pa si Lord no? Sa parang, agad dyan, condemn agad dyan, layas. Pero alam niyo po, pinaramdam sa akin ng Diyos yung compassion. Imagine yung gabi sila nagtatrabaho, ibig sabihin tumitira sila. No? But you know, God has given me the eye of compassion. Sabi niya, anak, kaya sila ganun kasi wala yung presensya ko sa kanila, kailangan nila ako. Tapos pag yung babae po, talagang palaban siya pagka kinakausap ko. Pero laging pamahal. May pagmamahal, may awa, may biyaya. Kaya alam niyo po, nakita ko po yung power of grace and power of mercy. Instead po na, nung una nagagalit siya, palaban siya, pero dun sa text, I'm praying for you, ganyan, naayos natin, ganyan. Alam niyo po, nagpasalamat pa. The power of grace and the power of mercy, it changed the heart of the people. That's how our God is. Bakit tayo nagbago? Dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Sa pagmamahal ng Panginoon. Amen ba? No? Just like what Jesus did to the demon-possessed man. Tama ba? Yung naalihan ng demonyo, pinalaya niya eh. Pagkatapos palayain, itong demon-possessed na to, humabol kay Jesus, sabi niya, sasama ako sa'yo. Sabi ni Jesus, huwag ka nang sumama sa akin, balikan mo yung pamilya mo.
Yung mga kababayan mo, mangaral ka doon. Dahil pinalaya siya, 10 city ang kanyang nasyaran at nagkaroon ng transformation. Hello? Hindi tayo tinitignan ng Diyos dun sa ating nakaraan. Pinalaya ka ng Panginoon at gagamitin ka niya. Mightily. Sabihin nyo nga, mightily. Sabihin mo sa katabi mo, malaki ang tiwala sa iyo ng Diyos. At kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, tandaan mo tong araw na to. Palalayain ka ng Diyos. At pag pinalaya ka ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. At panghuli po, Emmanuel brings victory. The presence of God brings victory. Ang presensya ng Diyos ay nagdadala ng tagumpay. Hallelujah. 1 Corinthians 15:57, ang sabi po dyan, but thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Binigyan niya po tayo ng katagumpayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, sabi dyan, we have a high priest. Sabi sa Hebrews, meron po tayong high priest na hindi tayo i-judge, kundi meron po siyang, nagsisimpatize po siya sa ating mga pinagdadaanan. At sa kanyang presensya, meron po tayong tagumpay. We have the assurance of victory in the very presence of God. Kaya huwag kang bibitaw sa presensya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Huwag mong iisipin na ang presensya ng Diyos ay magdadala sa iyo ng judgment. Ang presensya ng Diyos ay magdadala sa iyo ng awa. Ang presensya ng Diyos ay magdadala sa iyo ng pagbabago. Hello. Naalala ko po yung conversation ni Moses at ng Diyos. No, ililid niya po ang Israelites sa Exodus chapter 33 verses 14 to 16. Sabi po ng Panginoon kay Moses, I myself will go with you. Ako mismo, sasama ako sa iyo. Hindi anghel ang ipapasamahin ko sa inyo, kundi ako mismo, ang presensya ko, sasamahan ko kayo and I'm gonna give you victory. Sa ibang translation po, victory ang sinabi po dyan. Pakihanap yung verse na yun, yung version na yon. I myself will go with you and I will give you victory. And then Moses answered, sumagot po si Moses sa Diyos, sabi niya, Lord, do not send us away. If you yourself don't go with us, don't send us away from this place. Kung di mo rin lang naman kami sasamahan, wag mo na kaming paalisin. You know, the value of God's presence para kay Moses, hindi yung experience niya, hindi yung edad niya, hindi yung kayamanan niya, hindi yung talino niya magbibigay ng tagumpay sa kanya, kundi ang presensya ng Panginoon. Amen. Sabi niya, Lord, kung di mo na rin lang naman kami sasamahan, wag mo na lang kaming paalisin dito. Kaya Lord, kung hindi mo naman din hindi mo rin lang kami sasamahan sa relationship na to, Lord, ibibreak ko na siya. Hallelujah. Lord, kung hindi mo naman ako sasamahan, hindi mo kalooban, Lord God, na ito ang aking magiging trabaho, wag na lang. Kung hindi ito ang hindi mo ako sasamahan sa negosyo na to, wag na lang. Amen. Dahil ang mahalaga po yung presensya ng Diyos. Dahil ang presensya po ng Diyos, yun ang tagumpay natin. Sapat na lagi ang presensya ng Panginoon. Amen. Hindi po pera, hindi talino, hindi posisyon. Hindi po sa sarili nating lakas, hindi sa sarili nating abilidad tayo magtatagumpay, kundi sa presensya ng Panginoon. Like Moses, let us make His presence our confidence and our courage. Kung may pagmamalaki po tayo, hindi yung ating sarili, hindi yung bahay, hindi yung kotse, hindi yung pera sa bangko, kundi yung presensya ng Panginoon na lagi sa ating sumasama. Amen. You know, the equivalent of God's presence is equivalent to God's favor. Dahil kapag nasa atin ang presensya ng Diyos, nasa atin na ang lahat. Amen. Kaya nga pagka nasa atin ang presensya ng Diyos, wala tayong takot. Hallelujah.
His presence is the thermostat of our success. Ano yung thermostat? Di ba yun nagsiset ng atmosphere? Yung sa refrigerator natin, lalagay natin, cool. Di ba? Ano kaya yung, ano yung mga may thermostat? Katulad to, may thermostat yan. Yung aircon, may thermostat. Taga-set ng lamig o ng init. Ang presensya po ng Diyos ang taga-set ng buhay natin, ng tagumpay natin. Amen. Sabi sa 1 John 4:4, for greater is He that is in us than he that is in the world. Mas makapangyarihan po ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos na nasa atin kesa sa Espiritu ng mundo. Kaya ngayon po, we might be facing great challenges. Amen? John Lance? We might be facing great challenges. May mga problema, maaring meron po tayong hinaharap ngayon ng mga challenges sa life. Ano yan? Judith? Juna? Tuition fee? What else? Relationship? Saan ka broken? Are you struggling with sins? Are you struggling with yourself? Are you struggling with your finances? Are you struggling with sicknesses? With the hard decision? You are frightened by the wickedness around you? May mga threat sa buhay mo? May mga sinabi ang tao na nagdala ng takot sa'yo? You're overwhelmed by the problems that you are facing right now? There are bad and evil influence around you. Kahit yung mga anak po natin, sometimes we cannot control them. And hindi natin talaga 24 hours nagagabayan ang ating mga anak. It only seems that evil are stronger. But John assures us that God who is in us is greater than this world. Amen. By the Holy Spirit, by His Word, by His promises, we can assure that we can overcome this world. Amen. We have the presence of God. Church, our confidence is the presence of God. Mga couples, your confidence is the presence of God. What makes your relationship stable? It's not your money. It's not your love for each other. It is the presence of God. Single, mga professionals, mga business people, what makes you stable? It's not the money in the bank. It's not the length of the business. It is the presence of God. Amen. Jesus Himself overcame the world. He overcame the ways, the culture of this world, and so we will. Pinagtagumpayan po ng ating Panginoong Hesus ang kultura ng mundong to, ang influence ng mundong ito, pagtatagumpayan din po natin. Amen? The church, the children of God we will be advancing because God is with us. Magtatagumpay po ang mga anak ng Diyos. Magtatagumpay po ang church, ang people of God because the presence of God is with us. Amen. Hallelujah. Hindi tayo nakatingin sa sa challenges. Kahit gaano pa kalaki yan, kahit may Goliath ka pa sa harapan mo, kahit meron pang wall of Jericho around you, as long as the presence of God is with you, kayang pabagsakin yan ng Diyos. Amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Regardless of your current situation. Amen. Si Daniel nga itinapon sa lions den, sa kulungan ng mga leon. What God did? Tinikom ng Diyos ang bibig ng leon. Hindi man lang nasaktan si Daniel. Si Shadrach, si Meshach at si Abednego, itinapon sa furnace of fire. Sinamahan ng Diyos, there is a fourth man, and that is Jesus.
Kaya nabigla si Nebuchadnezzar, sabi niya, 3 lang yung inagis natin Bakit 4 yan? At yung pang-4, parang Diyos. At nung kinuha si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi man nag-amoy usok. Amen. He is the person in the fire. Amen. Kaya kahit gaano pa kalala sa tingin mo, nakakatakot, kahit gaano pa kalaki ang sitwasyon mo ngayon, basta kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Amen. Babagsak ang Goliath, babagsak ang wall of Jericho. Titikom, magtitame, babait ang leon. At kahit ang apoy, sabi niya, dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Dumaan ka man sa dagat, hindi ka malulunod. Bakit? Dahil inassure ni Lord, sasamahan kita. Because God's presence brings redemption. God's presence brings justification. God's presence brings freedom. God's presence brings victory. Amen. Therefore, hindi natin dapat katakutan ang presensya ng Diyos. Sa panahon na mahina ka at hindi mo kayang lumaban, mas kailangan natin ang presensya ng Diyos. Dahil ang presensya ng Diyos never cause us to feel inferior. It never cause us to feel intimidated. The presence of God cause us not to fear. Pag andyan ang presensya ng Diyos, we are secured. Anak ka niya. Kung ikaw tatay, kung ikaw nanay, kaya mong ipagtanggol ang iyong anak hanggang kamatayan, lalo ang Diyos. Binigay na nga niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. God in the flesh died for us para tayong lahat iligtas tayo sa impyerno. Iligtas tayo sa punishment. Kaya ang presensya po ng Diyos hindi nakakatakot. It secures us. Amen? Tayo po tayong lahat. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Hallelujah. Basahin po natin sa Romans chapter 8, verse 31. Let me read to you. Let us read this verse. Romans 8:31. This will assure us, secure us, that God is with us, that God is not against us. God is not against you. Ang sabi po dyan, Romans 8:31, sinulat po ni Paul, mismong si Paul po, na makasalanan, na persecutor ng church, nagpapatay. Sinulat niya po, ano sabi niya, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Who will bring any charge? Sinong pwedeng mag-condemn? Sinong pwedeng mag-akusa sa lahat ng minahal ng Diyos, sa mga pinili ng Panginoon? Wala! Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and also interceding. He is interceding for us. Amen. Kaya ngayon si Jesus, kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, o dumadaan ka man sa kagipitan, dumadaan ka man sa kahinaan, o nag-i-struggle ka ngayon sa kasalanan, alam niyo ba what Jesus is doing right now? He is interceding for you. Pinagpipray ka ni Jesus, Lord, kayanin niya. Magtagumpay siya. Huwag siyang magkukwit. Alalahanin niya yung dugo na tumigis doon sa krus, na ang dugo
na naglinis ng kanyang kasalanan. Jesus is interceding for you. Amen. Sa panahon na nadadapa ka, Jesus is interceding for you. Amen. Who shall separate us from the love of God? Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, danger, or sword? No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Yes, we are more than conquerors. Dahil inilaban ka na ng Diyos. Inilaban ka na niya sa krus. Inilaban niya na tayo sa krus. Kaya wala nang pwedeng magpahiwalay sa atin sa Panginoon. Sabi niya, I am convinced that neither death nor life, kamatayan man o buhay, anghel man o demonyo, the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang makakapagpahiwalay na sa Diyos sa'yo. Inilabang ka na ni Kristo at ipinagtagumpay ka na niya at hindi ka niya isusuko. Amen! Hallelujah! God will always make a way for you to come back. And His presence is always with you. You know, Jesus Himself is the sign that God loves us. Gusto mo bang makita kung gaano kakamahal ni Lord? Tignan mo si Jesus. Tignan mo siya sa krus. Ganyang kanya kamahal. He is for us through Emmanuel. Simula pa lang sinamahan ka na ng Diyos. Nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, sinamahan ka na niya. Jesus is the sign that we can overcome. Amen. And now, people of God Church, this is the message that we carry to the people as well. Ito po yung mensahe na gusto ng Panginoon na dalhin po natin sa mga tao. That God's presence is with us. God is not against us. His presence won't accuse us, but forgives. His presence does not judge, but redeems. His presence does not punish, but delivers. His presence won't leave us, but give us victory. Amen. And church, let us call on the name of God. You are not here by accident. The Lord wants to affirm His love for you. Kung nanghihina ka ngayon, kung may pinagdadaanan ka ngayon, call on the name of God. The sign of His love is already here. Emmanuel, God is with us. God is with you. Never think that God forsaken you. No, God is with you. Yung sa time na nadapa ka, hindi ka na makalakad, pinasan ka na ng Panginoon. Amen. Hindi natin gagayahan si King Ahaz, si King Ahaz na kailangan na ng tulong, hindi pa lumapit sa Diyos. Come to God. Amen. He is the person in the fire, another in the fire. Hallelujah. Kung nasa panahon ka ngayon, parang nasa fire of furnace ka. Itong panalangin, Lord, hindi yung alisin ka dyan sa sitwasyon na yan. Itong panalangin, Lord, samahan mo ko. Samahan mo ko. Kaya sabi ni David, even you walk through the valley
of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Kahit lakaran ko pa pinakamadilim, kahit lakaran ko pa yung pinakamalalim, kahit lakaran ko pa, Panginoon, even the most dangerous place, Lord, basta kasama kita. Amen. Hallelujah. Come on. Everyone, anyone who has a prayer in his heart, alam po ng Panginoon pinagdadaanan mo ngayon. He is with you. He is not against you. Kung nararamdaman mo na parang mahina ka, nanghina ka, hindi ka kinakondemn ng Lord. He will gonna strengthen you. Because when you are weak, then you will be strong. Why? Because your strength is God. His strength is enough. Amen? Hallelujah. Lahat po na may mga panalangin sa Diyos, you are seeking the help of God, come to the altar. Just come to the altar and we will gonna pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Call on the name of God. God is with us. Sabi po sa Romans, when we call upon His name, we will be saved. God would want us to call on His name for help. He is always making an invitation to the people, come to Him. God is with us. Hallelujah. There's a cross that bears the burden, where another died for me. There's another in the fire, standing in the fire. Oh, there is another in the fire. Hallelujah. In the fire. Yes, Lord, you are with us. You are not against us. As a space between wasted, I can feel the ground shake beneath us. As the prison won't cave in, nothing stands between us. Yes, nothing stands between us. Between us. In the darkness, as the darkness bows through Him, I can hear the roar in the heavens. As the space between we're sin, I can feel the ground shake beneath us. As the prison walls cave in, nothing stands between us. Oh, nothing stands between us. Hallelujah. Standing next to me, there's another in the fire. And the Bible says He can send His angels to rescue you. But more than an angel that He sent, higit pa sa anghel ang pinadala niya para saklolohan ka. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Hallelujah. Yes, Lord. May all the pastors minister to the people. Let us pray for them. Some primary leaders, please pray for the people. Hallelujah. Urarababashikararahande, rarababashikararahande. For your unconditional love to us.
Thank you, Lord, that you embrace us sinners. Thank you, Lord, that you accept us, Lord, in spite of our weaknesses. Hallelujah. Huwag mong titignan yung kahinaan mo. Huwag mong tingnan kung ano sinasabi ng tao. Huwag mong titignan yung sitwasyon mo. Ang mahalaga ngayon, kasama mo si Lord. God is assuring you that He is with you. He is not against you. Thank you, Lord. Hallelujah. God sees you. God sees your heart. God sees your struggles. God sees your battles. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you. We want your presence. Come on, pray. Baguhin mo ang panalangin mo ngayon. Yung dati mong panalangin, Lord, alisin mo ako sa sitwasyon na to. Ang prayer mo ganito, Lord, samahan mo ako. Samahan mo ako sa sitwasyon ko ngayon. Because your presence is enough. Your presence is more than enough. Because your presence is my assurance. Your presence is my courage. Your presence is my confidence. Lord, mawala ng lahat, wag lang ang presensya mo. Lord, we want your presence. Yes, God with us, our Emmanuel. Samahan mo po ako. Samahan mo po ang aking pamilya. Your presence, Emmanuel. Be an Emmanuel to my family. Be an Emmanuel to my children. Be an Emmanuel to my ministry. Be an Emmanuel to the church. Be an Emmanuel to the city. Lord, we need you. We need your presence more than anything else, more than the wealth of this world. We want your presence. We want your presence. We want your presence. We want your presence, Lord. Your presence, Lord, is enough. Hallelujah. Hallelujah. We want your presence. Come on, pray for your family. Hallelujah, that the presence of God be with your family. That the presence of God be with your children. Lord,
Be with my children, Lord. Be with my marriage. Hallelujah. The Lord wants to assure to you now na hindi galit sa'yo si Lord. Mahal ka niya. He is full of compassion. Hindi galit sa'yo si Lord. Mahal ka niya. Punong-puno siya ng habag. Punong-puno siya ng biyaya. Hindi siya katulad ng tao na nagtatanim. Hindi siya katulad ng tao na humuhusga. Ang Diyos ang tagapagtanggol mo. Hallelujah. And God is calling you. God is calling you. Come to me. Come to me. I will be with you to the very end of this world. I will be with you to the very end of this age. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Pwede po ba natin itaas lahat ng ating mga kamay and let us pray together. Father, thank you for affirming your love to us by sending Jesus, the God in the flesh, in order for us to experience your mercy, your grace, your compassion, that in your presence, there is no condemnation. Instead, we can receive forgiveness, restoration, and victory. Father, forgive us if somehow we fail to acknowledge you in our battles. Sometimes, we fail to seek you and depend on what we know or depend on the people. Forgive us. And right now, we acknowledge Jesus as the Emmanuel, the God in the flesh, who was crucified on the cross, died for me, gave His life for me, and through His blood, I am redeemed, I am justified, I am set free, and I am victorious. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. Hallelujah. There is another in the fire. There's another in the fire. Holding back the sea. There's another in the water, holding back the seas. Should I ever need reminding what our destiny in the water? For another died for me. There is another in the fire, holding back the sea. Should I ever need reminding
is another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding of how you've been to me, I count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. There is another in the water. Whoa, there is another in the fire. Whoa, there is another in the fire. Whoa, there is another in the fire. Whoa, I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between words thin. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. And nothing stands between us. Nothing stands between us. Hallelujah. Come on, declare. No one can separate me from the love of God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Nothing can separate us from the love of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Not our weaknesses, not our failures could ever separate us from your love. It is clear that I am loved. I am loved by God. I am loved by the Father through Christ, my Savior, my Redeemer. Thank you, Lord. Amen.